Ika-66 na kabanata sa pagpapatuloy. Tumingin muli ang ating bida sa itaas at sinabi niya na saglit lamang daw. Hindi daw ba niya napapansin na tila may kakaiba? Natumingin sa kanya si Baekyeye sa ating bida at sinabi niya ano daw ang ibig niyang sabihin. Nakatingala pa din ang ating bida na sinabi niya na yung scout na nagwagayway ng bandila. Parang sinadya daw niyang itago ang mukha niya habang ginagawa yon para hindi daw nila siya makilala. Na napasabi naman si Nambungsong na hinahadlangan daw ba sila ng kalaban. At ang ikalawang kasapi daw ng Evil Triad ng Summit ay lumabas na ng mag-isa at 2 beses na daw ito para hadlangan sila. Dagdag pa niya habang seryosong nakatingin ang ating bida na hindi daw nila maaaring ibigay sa kanila ang gusto nila. Na napatingin ang ating bida kay Baekyeye nang sabihin ito na sang-ayon daw siya sa kanya. At siguro daw ay nagpapalipas ng oras ang kalaban dahil baka daw makakapagdulot sila ng malaking pinsala sa kanila kung makarating sila agad. At maaari na daw tumawag ng dagdag na backup ang kalaban, kaya kailangan na daw nilang umabante agad. At pagkatapos ay sinigaw ni Baekyeye na sige, lahat daw ay gamitin ang flying step technique at tumakbo papunta sa kanyon. Na sinabi naman ng ating bida na nakatingin sa itaas na Mara, maaari daw ba siyang umakyat at tingnan ang mga ito? Na tumugon itong mabilis na tumalon sa itaas na okay. Na makikita siya na tumalon na papunta sa itaas ng bundok. Na siya ay nakarating na dito. At pagkatapos ay nagpalingalinga siya sa paligid. Na ito ay nanlaki ang mata sa gulat. At tumingin sa ibaba at sinigaw na ito daw ay isang ambush. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip habang nakatingala na tulad daw ng kanyang inaasahan. At pagkatapos ay malakas niyang sinigaw na ito daw ay isang ambush. Na nagulat naman na napatingin sa kanya si Baekyeye na nagtatakang napasabi na ano. Dagdag pa ng ating bida na sinigaw na humakbang daw sila papalayo sa kanyon. At lumipat ang eksena kay Mara. Na sinabi ng masasamang faction sa kanya na nalaman na daw niya sila. At simulan na daw nila ang pag-atake agad sa kanya. Na mabilis namang kumilos si Mara. Na lumiliwanag ang mata ni Mara na mabilis niya itong pinaslang. Na napasabi pa ang mga ito na paano daw iyon nangyari. Na napatingin si Mara sa kabilang bundok at nagulat nang makita niya ang 2 malalaking tipak na bato ang babagsak. Na makikita ang muka niya na napatingin ng seryoso. Na napasigaw ang nasa ibaba ng malapit na itong bumabagsak sa kanila na sila daw ay nag-set up ng bomba, kaya sila daw ay mabilis nang magsitakbo. Na makikita ang iba na nabagsakan ng malalaking bato na napasabi ang iba na buwisit. Na ang mga bato ay patuloy na bumabagsak sa mga ito habang sumisigaw ng sakit. Na napunta na naman ang eksena kay Mara na napatingin siya sa likod nang sabihin sa kanya ng isang ito na paano daw niya nakita ang tagasindi ng bomba at pinatay niya ito. Dahil sayo, kalahati lang daw ng pinsala ang naidulot ng pagsabog. Na mabilis itong nawala. Na tumira ng kanyang sandata na sinabi pa niya na patay na daw siya ngayon. Na nakatingin lang si Mara sa mga paparating na atake sa kanya. At lumipat sa mga batong bumabagsak. Na mabilis na papunta ang ating bida na sinabi pa na buwisit. Ang dami daw nilang bumabagsak ng walang tigil. At pagkatapos ay tumalon siya ng mabilis. Na hiniwa niya ang mga batong bumabagsak sa lupa. Na napasabi sa kanya ang mga nasa ibaba na maraming salamat daw Commander. Na sinabi pa sa kanila ng ating bida na panahon na daw para kumilos. Ang mga may kaya pa daw na gumalaw ay dapat iligtas ang kanyang sarili. Na sumisigaw ang mga ito habang binabasag ng ating bida ang mga bato sa itaas na bumabagsak. Na nakatingin sa kanya sina Baekdugon, Baekyeye at si Nambungsong. Makikita ang muka ni Baekyeye na nanginginig na napasabi sa kanyang isip na kasalanan daw niya ito. Maraming tao ang namatay dahil hindi ko pinansin ang mga salita ni Humuon. Na nangangalip pa ang ngipin nito na sinabi sa kanyang isip na kung sana daw ay pinansin niya ang kanyang babala. Hindi daw sana sila nawalan ng mga tao para lang sa wala. Na mabilis itong pumunta sa mga taong nababagsakan ng mga bato at sinabi pa niya sa isip na kailangan daw niyang gumawa ng paraan para ayusin ito. Kahit na daw ilagay niya sa panganib ang sarili niyang buhay. Na mabilis naman siyang sinundan ni Nambungsong na sinabi na teka lang ginang. At sinabi nito sa kanyang sarili na kung makakapagligtas daw sila kahit isa sa kanila, sasama na rin daw siya. Na napasabi naman si Baekdugon na mga tanga. Mamatay daw sila nang walang dahilan sa sandaling pumasok daw sila doon.
Na nakalapit na si Baekhyeye sa mga ito na inihagis niya ang mga taong hindi kayang makaalis dito. Na sinabi pa niya na ilabas daw ang mga lalaki na may mas mataas na tsansa na makaligtas. Na makikita ang lalaki na inihagis niya na sumisigaw. At ito ay nakababa sa harap ni Baekdugan na napasabi na maraming salamat sa iyo, Mistress Baekhyeye. Na makikita ang dalawa na patuloy sa paghagis ng mga lalaki na sinabi pa ni Namong Seong na ito na daw ang pinakamabuti nilang magagawa sa ngayon. Na makikita ang mga lalaki sa ere na sumisigaw at sinasabi na maraming salamat daw sa kanila. Na sinalo naman ito ng isa na sinabi niya na si Ginang Baekhyeye at si Ginoong Namong Seong daw ay nag-evacuate ng mga mandirigma. Dagdag pa niya na huwag lang daw manood. Saluhin daw ang mga lalaki na itinapon patungo sa kanila. Na nagulat na napasabi ang nakaasul na ito na sinabi niya na lintik na ito. Mamamatay daw sila kung magpapatuloy ang ganito. Na napaturo ang isa na sinabi niya na tingnan daw nila doon. May mas malaking bato daw na bumabagsak. Na nagulat naman na napatingala si Namong Seong at Baekhyeye sa malaking batong bumabagsak. Na sinabi ng lalaking hawak ni Namong Seong na tumakbo na daw sila. Hindi daw nila ito kayang maiwasan. Na naiinis namang nakatingin si Namong Seong. Sa itaas na sinabi pa niya na buwisit. Tapos na daw sila dito. Na napasabi naman sa isip si Baekhyeye na matapos daw hayaan niya ang napakaraming tao na mamatay, hindi daw siya basta tatakbo. Mamamatay daw siya pagkatapos iligtas ang isang tao pa. Na biglang nabasag ang malaking bato na naglalabasan sa crack ang dilaw na enerhiya ng ating bida. Na siya ay makikita sa itaas na pinagmamasdan ni Namong Seong at Baekhyeye. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ngayon, madali na lang daw nilang harapin ang mga bato. Na mabilis siyang lumipad sa ere na sinabi pa niya na nagpapalipas daw ng oras ang kalaban, kaya dapat daw siyang pumunta at guluhin ang kanilang mga plano. Na hindi makapaniwala ang mga ito at sinabi ni Baekhyeye na sungumuon. Nakatulala pa rin si Baekhyeye habang binubulong niya na sinasabi ng hindi daw ito kapani-paniwala. Si Sung Woo-moon daw ay iniligtas sila. Dagdag pa niya na ang napakalaking batong iyon. Winasak lang daw niya ng ganun. At dito na po nagtatapos ang ika-66 na kabanata. Ika-67 kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingalang sinabi naman ni Namong Seong na hindi daw siya makapaniwala na hindi nila alam na may ganitong kagaling na tao sa harapan nila. At ito daw ay nakakahiya para sa kanyang sarili. Napapikit si Baekhyeye na sinabi niya sa kanyang isip na lahat daw ay sobrang walang pakialam at bastos sa kanya. Pero inialay pa rin daw niya ang kanyang buhay at iniligtas pa sila. Ikinalulungkot daw niya iyon. At sobrang nagpapasalamat daw siya sa kanya. Sung Woo-moon. Na napasabi naman si Baekdugan na sinabi niya na ang buwisit na dagang iyon. Na mabilis na kumilos sina Baekhyeye at Namong Seong na sinasabi pa niya na sige, habulin daw nila sila agad. At dapat daw nilang ipakita kung gaano sila nagpapasalamat. Na tumugon si Baekhyeye na okay. Na makikita ang mga ito na mabilis na mga sumugod. Makikita ang invincible blade na nakabaon sa bato. Na si Mara ay makikita na nakahanda sa anumang atake na dadating sa kanya. Na sinabi sa kanya nito na ang mga galaw ng isang assassin. Hindi daw ito ang isang taong dapat daw niyang maliitin. Na makikita ang muka nitong unti-unting nawawala habang tumatawa. Na ito ay nawala na ikinagulat ni Mara. At pagkatapos ay mabilis siyang kumilos. Na sumilip siya sa bangin. Na nakita niya ang ating bida na napasabi siya na Woo-moon. At siya ay mabilis na sumunod sa kanya. At isang grupo ng masasamang faction ang nakaharang sa kanyang dadaanan. Na sinabi pa niya na mukhang ang plano daw nila ay hadlangan sila mula doon. Nananlaki ang mata ng ating bida nang may mapansin siyang sandata na papalapit sa kanya. Na ito naman ay mabilis niyang winasiwas ng kanyang espada na ito ay napabaon sa malaking bato. Na sinabi pa ng second fatal enigma na ang walang hiyang batang to. Naglakas loob daw siyang sirain ang mga plano nila. Na sinabi naman ng third fatal enigma na balak pa daw naman nilang pumatay ng mas maraming tao dito sa kanyon. Dagdag pa nito habang mabilis na pinaikot ng ating bida ang kanyang espada na pero hanggang dito ka na lang. Mamatay ka, gago. Na nagulat ang dalawang fatal enigma nang bumalik ang mga atake nito sa kanila.
Napasabi na tumatalbog daw ang mga ito papunta sa kabaligtarang direksyon. Na sinabi pa ng mga ito habang mabilis na lumapit sa kanila ang ating bida na hindi daw nila hahayaan siyang makadaan sa kanila. At pagkatapos ay mabilis na umikot ang ating bida sa ere. Na mabilis niyang sinipa ang isa sa fatal enigma na ikinagulat nito. Na umatake naman ang isa sa kanya na sinasabi pa nito na ikaw na walang hiya ka. Na ito naman ay agad niyang hinarang ng kanyang espada. At naghanda ang ating bida na pangmalakasang atake ng kanyang espada na may enerhiya. Na ito ay pinakawalan ng ating bida na halos lamunin sila ng enerhiya niya ang mga ito. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na sapat na daw ang ganitong kalaking pinsala sa panig na ito sa ngayon. At iiwan na lang daw niya ang iba sa mga kasunod sa likod. At magtutuon na lang daw siya sa mas malalim na paglusob sa puwersa nila. At pagkatapos ay tumalon na ng malakas ang ating bida sa ere, na sinabi pa ng masasamang faction na lintik na yan. Nawala na daw siya. Hulihin daw ang walang hiya. Magkasabay na ang ating bida, at si Mara na sinabi pa niya sa kanya, na good work Mara. Kailangan na daw nilang mas maging maingat ngayon. Papasok na sila sa isang angkan na makikita ang mga kabahayan sa loob nito. Makikita ang bahay na ito ay mapapakinggan ang mga taong nagsisigawan ng sakit. Na ang mga tao sa loob nito ay naglalaban habang pinuprotektahan ang pinuno ng angkan na ito. At ang isang ito ay bumitaw ng pana. Na nasapul ang isa sa masasamang faction. Na sinabi pa ng mga ito na nanghihina na daw ang kanilang mga puwersa. Kaya itulak na daw nila ito pasulong. Na napasabi naman ang isang ito na may bandana sa ulo na hindi na daw kayang pigilan ng kanilang mga sundalo ang mga ito ng mas matagal pa. Na sinabi ng kanilang pinuno sa kanyang isip na nung tumakbo daw ang mga walang hiya mula sa kanyon, dapat daw sana'y napagtanto na nila kung ano ang nangyayari. Matatawag daw bang sundalo ng isang pamilya ang mga ganitong tao? Na makikita ang muka nito na naiinis na sinabi pa niya sa kanyang isip na nakakahiya daw ito. At mamamatay na lang daw ba silang lahat dito ng ganito? Na tumingin siya sa gilid at nakita niya ang pumapana. Na napapikit siya at sinabi pa sa isip na kahit na daw ganito. Hindi daw sila pwedeng sumuko. Na sinabi niya sa mga ito na makinig daw silang lahat. Huwag daw silang sumuko. Kaya pa daw nilang manalo. At malapit na daw bumagsak ang kanilang mga pormasyon sa militar. Kaya bumuo daw sila ng parisukat at maghanda sa pag-atake. Na pumalibot ito sa kanya at tumugon na okay, madam. Naiintindihan daw nila ito. Sinabi pa ng kanilang pinuno na Hierim, manatili daw siya sa loob ng parisukat, at kung makakita daw siya ng anumang sira sa pormasyon, magbigay daw siya ng tulong. Natumugon ito at sinabi na sige, big sister. At pagkatapos ay sinabi pa niya na Princess Namar. Kung may makita daw siyang atake mula sa kalaban, itutok daw niya ang atake sa mga komandante. Natumugon ito na sige. Na makikita ang muka nilang tatlo na sinabi sa kwento na sila daw ang namahala sa pagtanggal sa mga mandirigma ng Arrow Road. Kaunting kaalaman lang po mga lodi. Sila ang namahala sa pagtanggal sa mga mandirigma na nakadamit ng Arrow Road. Walang masyadong impormasyon tungkol sa kanila, pero karaniwang itinuturing silang mga kontrabida. Dagdag pa sa kwento na magkaharap ang dalawang grupo na ang mga mandirigma ng Arrow Road, na naharap sa mahirap na sitwasyon, ay nakipagkasundo sa Evil Triad ng Samit na nahaharap din sa problema dahil sa Iron Blade Bike House at sa Nambung family. Makikita ang tatlong ito na sinabi pa sa kwento na bago pa daw makararating ang Iron Blade Bike House at ang Nambung family, ay nagpasya silang magsanib puwersa at patayin ang mga tropa ni Namar. Na makikita ang mga ito na sinabi pa sa kwento na ang pakikipaglaban daw ng hiwalay ay tiyak na magdadala ng pagkatalo, kaya't hindi daw nag-atubiling pumayag ang Evil Triad ng Samit sa kasunduan dahil ang pakikipaglaban daw ng magkasama ay nangangahulugang tiyak na ang tagumpay. Na makikita ang tatlong fatal enigma na dagdag pa sa kwento na para daw sa layuning yon, hinarang daw ng Evil Triad ng Samit ang pag-usad ng mga pinagsamang puwersa. At makikita ito na naiinis na napapamura ng lintik. Na sinabi sa kwento na sinubukan daw ni Suran na magmukhang hindi apektado pero hindi daw niya maitatago ang kanyang pagkabalisa. Dagdag pa sa kwento na anumang sandali daw, ang pormasyon ay babagsak at haharapin na daw nila ang unang miyembro ng Evil Triad ng Samit na ang Celestial Blood Flame. At ang kanilang kaaway na ang Arrow Road.
At dito na po nagtatapos ang ika-67 kabanata.